Good morning, it's Saturday and we're back again. Welcome back to Yad's Tool Shed. So ito yung inverter natin. Dumating na siya. We've been waiting for almost mahigit kumulang 1 month kasi pre-order ito. And ito yung na-order ko dahil bukod sa ito yung uso ngayon na inverter. Mitikuloso ako sa pagpili ng mga solar gadgets or equipments. So, bago ko binibili, kinikriticize ko talaga masyado and nire-research ko para syempre hindi masayang yung pera natin. Hindi tayo makabili ng mga underrated na mga solar equipments. So, ito napili ko. Nag-communicate pa ako sa seller nito to check the validity and the authenticity of the item. Yan, dumating na siya and yung link ng nabilhan kong store nito ay ilalagay ko dyan sa baba for your reference. So ito yung laman niya. Mayroon siyang DC cable na hindi ko lang walang nakalagay kung ilang ito, AWG. Anyway, so ito na yung unit mismo. This is a 12 volts multifunctional inverter. So first time natin gumamit nito. Naghahanap kasi ako nung inverter na masasabi natin na medyo mura pero may quality. So karamihan sa mga inverter na nire-review natin ay from Samdon, Snadi, yung hybrid off-grid na inverter, mga toroidal inverter. So maiba naman tayo ngayon. Let's go down the level na yung affordable na pwede nating mai-recommend sa iba, lalong-lalo na kung medyo tight yung budget. So hindi lahat ng bagay ay kailangan mahal. So merong mga mura or nasa average level na inverter pero maaasahan natin. So I hope this inverter will satisfy our needs and our expectations. So ito yung physical appearance niya. Yan. And dito ay meron siyang specs. Yung specs niya ay napakasimple lang. So yan, Gentian pure wave solar inverter, 5000 watts output sine waveform. Yung actual power nito is 2500 watts DC input and yung peak power daw is 5000. So maybe this inverter can handle a 5,000 watts current surge but yung continuous output niya is only 2,500. So mataas na yun. However, kahit nga sabihin nating 2,500 watts yung kayang i-continuous power nito, wag niyang isasagad yan. Kahit papano, use only 80% ng rated power niya para hindi naman masyadong yung inverter natin mabigla at baka masira yung ibang mga pyesa niya sa loob. So, wag yung 100%. At least, hanggang 80 maximum. Okay, so, wala nang maraming paligoy-ligoy. Buksan natin as we have always been doing kapag meron tayong bagong equipments, ay binubuksan natin yan. Check natin yung loob niya para makita nyo. Forward na natin yung pagbukas ng casing niya. So, may nagkakailang tornilyo lang yan na tatanggalin nyo sa mga gilid. Okay, so, nandito na tayo sa loob ng Gentian inverter na ito. So, nandyan yung monitor niya. Naka-connect. Yan, dyan. Okay, so ito yung loob niya. Yan. So, mayroon din siyang mga maliit na toroidal or coil dyan. And also, mayroong heatsink and mga MOSFET dito sa baba. And mga capacitor. Yan yung connection niya. Meron ding heatsink doon. And dito, sa parting ito, may dalawang fan. So, yan. Dalawang fan ang nakakonect sa kanya. So, accordingly, itong fan na to ay nagpa-power on kapag mainit na yung temperature around 45 degrees Celsius. Okay. So, what else? Ano pa makikita natin dito? Ba't parang lang? Kukunti ng MOSFET ang nakita ko. Yan 1, 2, 3, 4. Apat lang ba talaga yan? Okay, so nasaan kaya yung iba niya?
Yan yung mga ano niya. Nandito, meron pa pala dito sa kabila. Okay, so yan mga MOSFET pa rin yan. 6 sa kabila and 6 din dito. So 12, bali 12 lahat yon. And also dun sa kabila ay merong 4. Okay, so ito yung terminal ng positive and dun naman sa negative. Napansin ko lang dito masyado magkalapit yung ano, yung terminal niya sa positive and negative. So dito may on off. Yan, and nandito yung output niya, dalawa. Na plug. Okay, so that's all. So ang gagawin natin, ibalik na natin to. Then let's try to power it on para matest natin. Ang gagawin natin dito ay lalagyan natin ng mga high loads to test kung hanggang saan itong inverter na ito. So again, this is a 12 volts inverter with a continuous power output na 2,500 watts. But accordingly, yung 5,000 is the current surge. So, okay. Kasi naghanap tayo ng medyo reliable na inverter na medyo hindi naman masyadong kamahalan. Para dun sa mga solar enthusiast natin na wala namang masyadong tight yung budget, meron namang option para sa kanila. So, that's why bumili ako nito para matest natin and ma-check natin kung papasa sa standard natin para naman ma-recommend natin dun sa iba. So, bear with me in this video until the end para makita nyo kung hanggang saan ang lakas nito. So, ito lang ang ano ko dito. Bakit kaya may ganito? Sa battery ito sa sasakyan, di ba? Anyway, siguro baka na lang, baka giveaways na lang to. Anyways, itong cable niya, and syempre may maliit na manual din. By the way, for your information, wag niyong mababaliktad ang polarity ng inverter na to because wala siyang protection doon. So pag nabaliktad nyo to, masisira ang inverter nyo. So be careful, yung pula ay sa positive and yung itim na wire, na DC wire ay sa negative. So make sure of that. Ito rin yung importanteng malaman natin dito before moving on. So ito yung defensive function niya, or protective function, short circuit function fault, power supply input under voltage fault prompt, and the high temperature protection tips, overload protection tips, over voltage protection, and the overload prompt. Okay. So, i-connect na natin yung inverter sa ating battery at i-set up na natin dito sa aking mini board na ginawa dito exclusively for this video. Okay, yan. Na-i-set up na natin dito sa ating board and kita ko lang. Yan na yung connection natin. Okay, so ang ginamit ko lang ditong battery is itong cylindrical cells natin. This is a 100 AH na battery. So, as of now, yung current voltage ng ating battery is 13.34 volts. Bago ko makalimutan, ihigpitan muna natin tong terminal ng ating inverter. Nakalimutan ko. Okay, so let's try to power on the inverter. Taas na yung breaker. Ayan. But wala. So, maybe we need to switch the power on dun sa likod. Yung. So, kailangan palang i-on yun. Okay, so ito yung display niya sa monitor. So, 13.5 yung input, yung wattage 0, 226 volts, 60 Hz. Yung mga waveform dyan ay hindi ko pa alam dahil bago pa lang. So, hayaan muna natin yan. I-test na natin kaagad ito sa ating mga power tools and ultimately, ang pinakamataas ko dito ay yung electric kettle. Kaya niya kaya yun. So, tingnan natin. But bago yan, i-set up muna natin itong ginawa nating AC monitor. Ito yung ginawa nating nung nakaraang video natin. So, yung link niyan ay ilalagay ko dito sa description box. The end of this video as well para meron kayong reference kung paano ang pag-wiring niyan. Okay, nilipat ko sa taas para mas makita nyo. Kasi sa baba, hindi masyado makita yung yung digits nitong ating ammeter. Okay, so i-test natin una ay yung ating grinder
check natin to kung kayanin. Plug natin dito. Yan. So, one hand na lang hawakan ko itong ano. Para makita nyo dito yung consumption niya. Tingnan natin kung kaya ng inverter. So may current surge siya, pumapalo ng 500 watts, mahigit. Okay, so kaya naman. Let's check other power tools. Wait, kuha pa tayo ng iba. Ito jigsaw. Pero sa tingin ko kaya to. Payat yan dahil medyo mahina ang consumption. Try natin tong drill natin, impact drill. Kaya rin. Siguro pinaka-the best na to. Marami pa akong power tools dyan. Planer, malakas yun, pero wag na. Doon na tayo sa electric kettle. Mas pinakamalakas yun ang electric kettle. Nagre-range niya ng 1,500 watts mahigit. So itry natin dito para makapagkapi na rin. Okay, saglit at kunin ko. Okay, ito pag kinaya niya to, itong ating electric kettle dyan, nilagyan ko na yan ng tubig para pang isang cup lang para makapagkapi tayo. So pag kinaya niya to, ibig sabihin kahit rice cooker, kayang-kaya na nito lahat. Dahil itong ating electric kettle ay continuous power nito is 1,500 plus. So, wait, at i-plug ko lang. Ayan, so kita nyo naman dyan. Ayan, dito kita nyo naman yung consumption dyan. So on ko na. Ayan, power on. And dyan makikita natin 1,500 watts. And yung hinuhugot niya is 6.6 something, 6.64 amps yung hinuhugot. And dyan tumunog na yung natin, yung electric kettle. And dito makikita natin yung mga details niya, 11.7 volts. Yan, 1,588 watts and 228 volts. So yan, hindi ko pa masyadong ma-explain yung mga digits dyan dahil kararating lang nito. So dito lang tayo, chine-check lang natin kung kaya niya ang electric kettle. So far okay naman, kayang-kaya naman. Okay, tapusin natin hanggang sa uminit yung ating tubig para makapagkape tayo. So yung voltage ng battery natin makikita natin dito ay nasa siya, overall voltage. This is just a 100 AH 12.5. Yan, dito meron siyang reading. Yan, tapos na, mabilis lang. Okay, nag 0-0 na yung natin, monitor. And uminit na rin yung natin, tubig. Okay, so pwede na magkape. Okay, magkape. So okay naman pala, pwede pala at kaya naman yung niya, electric kettle. So far okay naman. Overall, pasado sa akin ang inverter na to. Although hindi lang siya masyadong kilalang brand, but ewan ko lang kung hanggang saan tatagal ito. So we'll see. Very recommendable. So yung link ng store kung saan ko to nakuha ay ilalagay ko dyan sa screen, and yung ibang mga ginamit nating materials dito sa video na to para ma-check nyo, and you can scan the store and kontakin nyo
mas maigi kung makausap nyo para masiguro nyo kung ano yung variations na kailangan nyo. So, ang inverter na to, meron itong pang 12 volts, 24 volts, maybe 36 or 48, hindi ko lang masyadong but nag-focus kasi ako dito sa 12 volts. So, in the future, baka ito rin yung kunin natin pag nag 24 volts na tayo. Kunin natin yung pinakamataas na specs, but 24 volt system na. So, kasi nakita ko parang maganda siya at hindi masyadong masakit sa bulsa. Pero, may quality rin So, okay to para sa akin. Very recommendable. And in the future, i-ano ko rin sa inyo yung mga specs nito, yung detailed parameter settings na dyan, kung anong mga ibig sabihin ng mga bars na yan. So, siguro sa susunod na video na lang. So, yan. Inulit ko. Nag-init ulit tayo ng tubig at may bisita tayong dumating. So, again, we check it twice. So, kayang-kaya niya naman talaga sa pangalawang init ko na to ng tubig. Okay, so siguro hanggang dito na lang ang video natin at maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtatangkilik ng video natin. Till we meet again, probably next Saturday. We always try to post video every Saturday at kung hindi naman kayanin, by the next Saturday ay palaging meron yan. So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. God bless and keep safe always. Subscribe. Bye!